again. It's a rich thing. Hello everyone. Hi, I'm Ron Moreno. This is Behind Pedals, a podcast that talks about life of our favorite cyclists. To catch weekly episode, make sure you hit the subscribe button, and if you like to check out my other channels, you can find them here. This episode is episode 7. Today, we have a guest for the episode 7, the man behind Sailor na Siklista, Mr. Kevin Humarang. Hello. Ayan. Okay, so Mr. Kevin, ayan. So sa mga hindi nakakaalam, yung di ba yung mga naka-like sa page ni Sailor na Siklista, ilan na ba yung mga naka-like or follow? Mag 20,000 na. 20,000 na. So nakikita lang nila is tama ba logo or may nagpo-post ka rin ng picture? May pictures din. Ayan. Items. So ayan. So i-ano natin ngayon yung story ni Kevin as cyclist and syempre yung business niya, yung Sailor na Siklista. Pwede mong pakilala, Mr. Kevin? My name is Kevin from San Pascual, Batangas. So ngayon, magtatanong muna ako, alamin natin yung how long na ba nagbabike si Kevin. So kasi nagkita tayo, siguro around mga 2017, tingin ko yun. Mga wala pang pandemic yun. Kasi si Kevin, kagrupo ko to sa BBC. Ayan, so mga taga Batangas din. Ayan. Mga taga Batangas. Ayan. Halae. Ayan. So nakasabay ko na siya before, but maliit ka pa siguro noon. Siguro, mga 15, 14. Pero ba't wala kang punto? Parang wala kang punto. Ano? Hindi ko din alam. Hindi mo rin alam. O siguro patalon-talon ka rin ng location. Iba-iba. So yun, nakasama ko rin siya sa ride ng BBC. Mga 2017 to or 2018. Ayan. Tsaka pag may mga events sa Batangas, yan, for sure nagkikita tayo doon. Pati, kaya ba huling event? Yung kay Sir Roger, yung sa Alitagtag. Yung sa Alitagtag yun, nagkita tayo doon. Ayan. So yun, tanong ko lang, kailan ka nag-start na mag-bike? Nag-start ako mag-bike year 2014. 2014? Yeah. Matagal na rin pala. Oo. Una kong bike nun ay yung standard bike pa lang, Bakal. Bakal bike. So, ilang taong ka nun? 2014? Mga 12, 13. Grabe. 2002. Kaedad mo ba si JC? Hindi. Mas ahead. Parang kaedad ko lang si Kaedad mo lang. Oh. Parang 20 Grabe. 2014. Hindi na muna ka pa sa akin kasi ako 2016 lang ako nagbike eh. Kasi yung simulang bike? Hindi. Nagbike ako ng bata pero yung nagbike talaga na dire-diretso. Passion na. Oo, 2016. 2014. Tapos dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Okay. So, sinong nag-engganyo sa'yo mag-bike? Nung bata pa ako, may bike na kami yung mga BMX, ganyan. Then, 2014, nung graduate ako, binigyan akong bike. So, doon na nagsimula yung passion na gala. Sa San Pascual na yan? Sa San Pascual na yan. Tapos, tumuloy-tuloy, Facebook, YouTube, na-engganyo sa pagbabike. Hanggang napasama tayo sa BBC. Mga anong year yan? Year 2016 yata, 15 ako napapasok. Kasi parang 2010 pa yata. 13 ang BBC. So, nag-1 decade siya. Magwa 1 decade yata. One decade na. Hindi ko alam pang month. Tapos, di ba nung nagbabike ka na ng 2014, dire-diretso na yan. Puro ride lang ba o nagre-race ka na? Takas ride lang. Walang paalam. Nalalaman na lang pag may nakauwi na. Hindi, siyempre mabubuking rin yun, di ba? Pag wala yung bike eh. Ayan. Pero yun, sa tagal mo nagbabike, ano yung, di ba 2014? Dire-diretso, non-stop talaga yun yung 2014. Grabe. 2016 ko na-build yung una ko mountain bike kasi literal na build. 2016 mountain bike. Tapos nagki-trail na. Hindi ako nagki-trail. Kalsada lang talaga. Hanggang ngayon, kalsada lang. Okay. So, 2016. Tapos, sa tagal mo ng pagbabike, ano yung kasi yung lagi yung tinatanong ko dito sa show. Yung pinakamalayo na ride mo na? 200 kilometers one day. From San Pascual? San Pascual, ikot siyang Nubali, Tagaytay, then itong Laurel. Tapos parang Laguna, hindi naman siya Laguna. Talok na side trip namin Nubali. Nubali. Ng Red Pal.
Hindi mo kasama si Talab nito. Hindi. Hindi. Kasi nagre-ride din siya before nun. Yun talaga, batak talaga yun. Kahit saan mo dalhin. Ayan. So, yung 200 kilometer. Pero sa pagbabike mo, di ba, yung pinakamalayo, 200. Ano naman yung pinakamatarik nung nag-uumpisa ka? Kasi dalawa yung tanong ko dito eh. Yung pinakamahirap na nung nag-uumpisa, tapos pinakamahirap ngayon yung sa buong buhay. Naahon. Oo. Nung nag-uumpisa ka. Nag-uumpisa ako. Familiar ka sa papuntang Taal. Papuntang Taal. Mahirap na yon. Nung papunta pa lang ng Taal. Bayan pa lang ng Taal. Mahirap na yun. Ay, kasi ahon na yun. Banayad na yun eh. Tapos ngayon, madami ng ahon sa Batangas. Hindi, yung pinakamahirap. Pinakamahirap. Siguro, itong mga way papuntang Tagaytay. Especially Sungay. Sampaloc. Sampaloc medyo banayad pero mahaba. Ang Sungay naman, maikli, pero matarik. Tapos, yung mga Mabini Loop. Mabini Loop. Yan. Pero yun. Pero ano yung pinakamahirap dun sa lahat ng nadaanan mo? Pinakamatarik. Pinakamatarik. Yung secret route kung tawagan sa Batangas. Saan yun? Yun yung ako ng Culbo, Bagalawa, San Agustin, labas mo, Anilaw. Alam ko na yun. Alam mo. Hirap nga yun. Meron doon 27%. Alam mo na yun. Meron doon 27% credit. Pero kasama doon yung bagong gawang kalsada. Kasi may yun na yun. Okay. Ayan, sa mga taga Batangas dyan. Ako alam ko yun. Alam mo na yun. Dati yung ina-expose yun. Yung side trip nun, Sampaguita. Sampaguita nga. Dadaan ka muna Sampaguita, tapos kakanan ka akyat. Labas mo sa may Alpha Mart. Yeah, yun na. Ay, nabanggit ko yung sponsor. Alpha Mart, baka naman. Ayan. Ayan. So, yung sa mga taga Batangas, yung ruta na yun, maganda talaga yun. Magandang view doon. Ayan. Sa mga gustong pumunta doon, comment lang kayo. Kasi may malapit lang yung bahay namin doon. Doon mismo sa Bagilawa, yung entry ng loop na yun. Ayan. So, doon yung start. Mas madali na yun. Kaysa simula dito sa Alabang. Napakahirap. Pero mahirap yun. Pero maganda yung view. Pero ano lang yun, siguro mga 40 kilometers lang yun. 40. Mga 40. Pero parang nag-century ride. Yung hirap. Lalo pag inabot kita tanghali. Ayan. So, yun yung pinakamahirap. Mas mahirap pa pala yun sa Mabini Loop. Oo, sobra. Sa bagay, yung Mabini Loop, ano lang yun eh, yung dulo lang yung mahirap. Ang Mabini Loop kasi may dalawang way yan eh. Saan ka papasok. Saan nila ka papasok, yun ang mahirap. Pag dun sa kabila. Manimatok lang mas madali yun eh. Puro pababa na yun. Pababa na. Pero kung gusto mo ng twist, mag-anilaw ka, pasok. Ayan. So sa mga mga taga Batangas, mga hindi taga Batangas, yun nga, maganda i-try. Siguro maganda pag umuwi ako doon, i-ride natin, i-vlog natin para makita nila yung anong tawag din sa ruta na yun? Secret route eh. Secret route ng tawag. Ayan, secret talaga yun. Mga taga Batangas. Hindi kasi hindi mo siya hindi mo siya makikita sa mapa, hindi mo siya as in sasadyain mo talaga. Bigla ko naisip. Mahirap nga yung ruta na yun. Kahit i-reverse mo mahirap yun. Kahit sandaanin. Pag nasa gitna ka na, wala ka ng choice. Wala na eh. Kasi yun eh. Alam mo yung, nakita mo na yung kabilang daan, nasa kabilang bundok, tapos gaganong, bababa ka na naman, akyat ka na naman, di ba? Yun, 3 bundok yata yun. Palipat-lipat ka lang ng bundok, kaya mahirap siya. Mahirap. Ayan. Sige, natin yun. PM kita pagka nandun ako. Sige, G. Try natin. Sige. Okay, sige. Dapat may baon kang 32. Hindi pwede doon 25. Mountain bike, hindi. Mountain bike 50. Mountain bike, ang daling ko. Hindi road bike. Ayoko magpakamatay. Ayan. So, yun yung pinakamahirap. So, sa mga sa mga audience natin dito, or yung mga nanonood or manonood, is, ano yung mapapayo mo dun sa mga nag-i-start pa lang na mag-bike? Mag-bike? I-maximize nyo lang yung gamit yung bike. So, walang magandang bike, walang pangit na bike. As long na masaya ka sa ginagawa mo, yun na. Doon magsisimula yung passion mo sa bike. Yun yung kasi yung nangyari sa akin eh. Minaximize ko yung gamit kong bike until na unti-unti ako nakakapag-build ng gusto kong bike. Pero hindi kayo upgrade. Hindi naman. Depende sa presyo. Hindi, tsaka yun nga, pag nasira, ang problema kasi,
pagka yung pyesa mo lagi nasisira, yun, talagang kailangan mo siyang palitan. Pero yun, maximize nyo lang kung other term is maging kontento tayo sa kung anong bike yung meron tayo. Kasi paresan, iikot ang gulong yan eh. Oo. Tsaka wala nang katapusan yan kasi every year may nilalabas na bagong model. So, ipon, tsaka tayo mag-upgrade pag kailangan natin. Meron pa bang tungkol sa cycling na mga ipapayo mo? Tingnan natin. Sa cycling naman, siguro wag tayong mag-long ride nang hindi tayo ready. Paano hindi ready? Walang ensayo. Walang ensayo. Kasi tayo yung mababurnout dun eh. Like parang, sabi natin 3 months, 2 months kang walang kabike-bike, babanat ka agad ng 100k. Tapos sa panahon ngayon, sobrang init. So, hindi may iwasan. Tapos ka talaga doon. Tapos ka talaga doon. Kaya, dapat hydrated din tayo lagi. Ayan. So, kailangan may ensayo. Tapos, kailangan kontento. So, sa mga siklista dyan, ayan, sana nakatulong yung tip ni Kevin. Ayan. Tapos, ayun, break lang tayo. Tapos, behind dun. Kasi itong podcast natin is focusing, kaya behind pedal siya. So, mga first time na nanonood. Kasi yung mga previews, binabanggit ko rin naman siya. Bakit behind pedals is, yung pedals kasi, meron dalawang side yan. Yung ibabaw tsaka yung ilalim. So, yung ibabaw, parang yung tungkol sa siklista, pero yung ilalim, hindi nakikita. Depende kung flat yan. Kasi may mga pedal. May mga pedals na yung mga katulad ng egg beater, talagang walang side yun eh. Yan. Pero yun yung mga flat. Sabihin pedals, yung ibabaw is yung sa cycling, yung ilalim. Kasi yung mga nakakakilala kay Kevin is, yun lang yung alam nila. Pero yung sa seller na siklista, yung storya, tuloy, parang mas kilala ka nga dun sa seller na siklista no? Mas kilala ako dun. Kaysa dun sa Kevin no? Mas madaming bumabati sa aking seller na siklista. Yung tawag, yung sa kanya baliktad. Pero at least, alam nyo na ngayon yung dun sa cycling niya. So ngayon, yung after ng break natin, yung tungkol naman sa seller na siklista. So, paano guys, break muna. It's not a game, it's a rich thing. So, welcome back to Behind Pedals. Ito na yung second part nung show. Ayan. So, nagulat kayo, meron mga naka-display dito. Kanina wala. Kasi hindi ko alam na meron siyang dala na mga products. So, after, di ba yung sinabi ko nga kanina sa Behind Pedals, cycling yung unang part, then the second is yung business or profession. So, kay Kevin, mas kilalang seller na siklista, naman natin kung paano nag-start yung seller na siklista and saan na ba siya papunta. Ano yung story na behind dun sa seller na siklista? Paano siya nag-start? Year 2016. Yun. Di ba, kumbaga nahumaling sa bike. May online seller around my area. Then, in-approach niya ako if gusto kong maging reseller. Doon nagsimula lahat. The rest is history na. Tapos ito na tayo ngayon. Yung yung nag-offer sa'yo na mag-reseller, bali ngayon, hindi na siya supplier mo, no? Hindi na. So, ngayon, may sarili na din siyang pamilya. So, hindi na siya seller. Nag-change na siya ng business. Okay. So, pero yun nga, ba't naisipan mong mag-business? Dagdag income. Pero di ba, estudyante ka pa, di ba? Pero dagdag baon. Paano mo na kulang ka sa baon? Hindi, hindi isang kulang sa baon. Diba? Naisipan ko lang din mag-business kasi nung time na yon, junior high school ako nun. Ilan taong ka nun? Parang 16. 16? Di ba? 16. Oo, 16. Oo. Basta grade 8 o grade 9 ako. Then, yun nga, kasi kumbaga katok na din ang opportunity. Na in-approach niya ako, siya na mismo na-approach. Then, nung time na yon is, doon ko lang din nalaman yung consignment. So, once na nabebenta ko ng item, tsaka ako parang siya babayadan. Unti-unting nakilala, then pre-order, ganyan, yung sistema ko dati. Pero payment first. So, cash advance. So, as long na hindi mo ako binabayadan, hindi ko ipaprocess yung order mo. Tapos, ayun, unti-unting nag-boom. Like, parang
Di ko siya expect na ganun kalaki yung magiging engagement. Mm. Pero year 2017, 2018, doon ko na sa circle ng cycling community. Pero ano yung parang may pinangugutam? Kasi minsan, yung mga tao, bakit, di ba minsan kaya sila nagbi-business, merong na kailangan ng pera, na may na-hospital, usually gano'n eh, or merong anak, nagka-anak, nawala ng trabaho, yung mga gano'n. Sa'yo, anong motivation mo ba? Na pag may gusto kang bagay, pag-ipunan mo para mabili mo. Parang kind of gano'n. Ay, ibig sabihin, hindi ka binibigyan ng tatay mo ng pera na... No, binibigyan naman. Pero, iba pa din sa pakiramdam na nabibili mo yung bagay at through pagod mo, nung ikaw mismo, sa'yo mismo galing. Pwede bang matanong, ano ba yung anong trabaho ng tatay mo? Before. Former siyang seaman. Seaman. Tapos ngayon? Retired na. Ano lang, bahay na. Bahay na lang. Pero ayos din yung sinabi ng tatay mo na Kumbaga, kung gusto mo, parang kind of na huwag mo i-ask sa iba yung mga gusto mong bagay. Lalo na pag material. Lalo kung wants, no? Oo, lalo pag kung wants. needs, ipaprovide na lang yung tatay mo. Ibang usapan na yung pag needs. Pero pag wants, gawan mo ng paraan. Okay. So, isipin, 16 ka pa lang. 16, 17. 17, nagbi-business ka na. De, online to, no? Online. Parang ang pumutok ngayon na yung product mo is yung salamin. Simula nung 2016, salamin na? No, ang una kong product is mga bike parts, 2016. Then, 2018, na umpisahan kong gumamit ng photochromic lens. Yun yung nagdadart kapag na-expose sa araw. Which is yung hindi yun alam ng iba. Hindi nila alam yung benefits ng photochromic. Yung, ito kita. Ayan, then, pa rin, diba? 2020, doon na namin naisipan magpagawa talaga. Mag-mass production. Itong mga salamin. Sa mga salamin na yan. Okay. So, mula 2020 namin siyang handle, thousands na ng salamin. Yung namin. Marami nang nabenta. Marami na. Ilang cyclist na yun ang susuot nito. Tsaka guys, ito, nagpadala sa akin si Kevin before. Panalo quality talaga siya. For the price, sobrang sulit. Kahit mag-ipon ka ng piso kada araw. Magkano to? 350 yung hawak natin. Oo. Tapos yung full frame is 300. 300. Di ba? Sobrang mura. Yung makikita nyo sa market na kalaban nito is, yung presyong ganito is parang tig-100 lang siya eh. Para sa akin yung value niya. Ito, 300, pero sa akin, yung quality nito, sobrang sulit. Parang, maano ko sa kanya, 1,000 eh. Parang may nagsabing ganon. Parang ganon. Dapat daw yung benta mo. Margin ko times 10. Dapat 1,000 yung ganyan. Para sa akin, parang worth it siya na 1,000. As long na, kasi, hindi naman ako yung siklistang madaming pambili. So, parang, kahit maliit yung kita, pero patuloy yung benta doon tayo babawi. Sa mass production. Sa quantity. No? Quantity talaga. Ayan. Pero lagi dapat may quality. Quality dapat yung product. Okay. Tapos bukod dito sa salamin, kasi ito yung pinakamabenta ni seller na siklista eh. Bukod sa salamin, meron ka ng mga bagong sarili. Nitong month na October, nilabas namin yung windbreaker jacket naman. Okay. May dala ka dyan. I have sample. Breaker. Maano rin sa atin. Kailangan natin dito eh. So windbreaker. Umuulan eh. Diba? Light rain proof o yung ampon. Hindi siya papakita. Tsaka liit ng lalagyanan niya. Packetable siya. Maliit guys. So pwede siyang baunin mo sa ride. Ay, panalo to. Or kung ano man. So ito, magkano tong ganito? 480. 480. Di ba? Sobrang mura. Sa mga may ganito sa mga mall yung letter D. Alam niyo na yun. Alam ko parang nasa 800 to 1,000 plus to eh. Yung mga branded. Pero yung mga branded. Ito, anong brand ito? Wala siyang brand. Generic siya. Pero quality. Pero maganda guys, hindi siya sobrang nipis. May nakita akong sa expo na ganito, China siya. Hindi ganito yung itsura. Yung mas manipis pa dyan. Mas manipis pa dito. Parang lang talaga. Tsaka hindi ganito yung design. Ang pangit ng
Ewan ko ba yung mga iba, wala man lang kalisin. Kulay lang talaga. Kulay binabawi eh. Ayan yung puti. Ito yung puti. Gamit ko. Yan, 400 ano rin. Parehas yun. 480. 480 din. 7 colors siya. 7 colors. May- Ano na to sa Sa Facebook. Sa Facebook. Ayan, check nyo na lang sa Facebook niya. Seller na siklista. Ano na, di ba online tong seller na siklista, no? Ano bang parang nakikita na vision mo dito sa business mo na to? Siguro, after kong matapos yung degree ko, Ano bang, nga pala, hindi ko natanong. BSIT. IT, Technology. information. Programmer, Oo, medyo. ano bang ginagawa pag IT? Di ba, usually, may programmer, mga Programmer. Java or Yes. Python. Language siya. Siguro, in God's plan, kung matutuloy ba siya papunta sa physical na shop na, yung bike shop na mismo. Pero IT yung ano mo, IT pero yung papunta ka sa physical. Oo, yun na eh. Hindi, pero, di ba, ngayon IT ka. Parang may chance ba na parang makagawa ka ng parang, di ba meron parang Shopee, Lazada, TikTok, parang e-commerce na site. Posible yan. Di ba? Tingin ko kaya mo kasi Kaya yun yung na. course mo eh. Tama ba? Kaya yan. O, kaya yun. O, di ba? At least, parang direct na dun sa site mo. Doon na sila Transact. Pati payment. Pwede. Di ba pwede matrabaho lang yan. Matrabaho lalagyan. Pero kaya. In terms of kaya. O, kaya. No? Hindi siya imposible. So, kung physical shop naman, saan ang naiisip mo naman ang location? Yun ang hindi ko pa siya mabigyan ng pansin sa ngayon. Kumbaga, di pa yung priority. Kasi Nag-aaral pa nga. Buto nag-aaral. Para ito part-time lang siya. Part-time pa lang. Pero, 7 years na siya part-time. Kung babalit pa ng part-time. Pero, kumbaga parang magbigay ka ng idea, parang ano na mga naibili mo, napundar mo nung dito sa business, o paikot lang siya. Parang, napundar ko. Ano ba nabili mo na? Di ba? Madami. Simula kasi senior high school, self-support na ako nun. Ng allowance. Sarili ko. Tuition. Pati tuition. Oo. Isipin nyo guys, Business. pati tuition. Swerte lang magulang mo. Tapos, bikes. Sabi natin material, pero bikes. Tapos, mga gamit. Lahat. Kasi magkano ba tuition ngayon sa BSU? Kasi Ang dati, BSU kasi ngayon, free. free. Kasi government siya eh. Ang babayaran mo lang yung mga Miscellaneous. Yeah. miscellaneous. Pero senior high school ko is yung AMA, computer school din. Hindi ko lang alam kung magkano na yung tuition sa ngayon. Kasi Pero, dati lagi din ako dyan sa BSU. Tsaka sa UB. magkakalapit yan. Magkakalapit. Tapos, madami nang kung napundar ng dahil sa business. Oo. Madami na. Sabihin, okay talaga yung... Okay talaga. Okay talaga ang business. Makikita din nila kahit yung bike ko na lang. Ano bang gamit na bike mo? EBS Palat Pro. Yung road bike. Yung road bike. Anong kulay? May pink. Yung chameleon. Yung Chameleon. chameleon color Oo. ng EBS. Kasi nakita kong parrot na ganyan, yung pink. Yung Pink pink. yan. Ano pa? Mga gamit. Mga gamit. Ayan. Lahat. So, ibig sabihin, okay talaga yung business. Siguro ang nakikita ko dyan, yung course mo, gamitin mo na yung... Kasi Ewan ko may thesis, ano ka ba? 4th year na? 4th year na. Graduating. Graduating. Graduating na. Ano thesis mo pala? Thesis namin ngayon ay portal ng school. Portal na school. O tingnan mo, pwede mo lang i-connect dito Pero kung baga, Ibig sabihin wala pa bang portal ang BSU? ibang school, may client kami. May client na kayo. Batangas din na school. Okay. Yun yung naging client namin. Tapos ano yung legit na client talaga? Legit na client. Gagamitin talaga ng nila. school. Okay. High school or college? High school, junior high at senior high. Yung sa Conde, kung familiar ka. Saan banda yun? Alam mo yung Grotto? Santo Domingo. Anong bayan? Libho. Sa Libo. Yan. Monte Maria. Yan. Doon yung client namin. So, ayan guys. Isipin nyo na, nakakapagpaaral na to talagang yung business. Ibig sabihin, okay talaga siya, di ba? Okay talaga. Pero I'm not saying kasi na lahat ng magbi-business is ganun yung magiging flow. Sige. Kung Ayan, baga, maganda. Ano yung parang sa business, di ba kanina tinanong ko sa bike, is ano yung mahirap nung umpisa, ano nga yung mahirap ngayon. So ngayon, sa business naman, dito sa Seller na Siklista, nung nag-umpisa ka, ano yung struggle? Or yung mga problem na, nung parang nahirapan ka before,
Siyempre ngayon hindi na. Basta yung... Kasi established na tayo. Nung nag-uumpisa, syempre, madaming mga bike shop na kilala. So, andyan yung hahanapin yung mga proof of digit mo. Kumbaga, pagdududahan ka ng mga tao. Pero as long na ginagawa mo yung passion mo, na masaya ka, tapos yung transaction mo is okay, sila na mismo yung magre-recommend sa'yo. So, kailangan mo lang talaga magpakilala eh. Kumbaga, being transparency to your customer, doon na talaga mabubuo yung relationship. Okay. So, yun yung pagiging legit. Yung pagiging nag-uumpisa ka, no? Pero ngayon, syempre, ilan na yung followers? 20,000 na. Syempre, pag chinek yun, ay legit to, di ba? So, ano na rin ba, nagiging ano na rin ba yun ng legitimacy, yung pag maraming followers, no? Lalo sa Facebook ngayon, isa na siyang basihan kung poser ka ba, kung scammer ka ba, kung bogus ka ba, yung followers mo. Then, once naman na nagpa-vouch ka sa mga Facebook group, so, yung mga customer mo na din yung mag-comment doon. Okay. Ayan. So, tanong ko lang din, yung Facebook mo kasi 20,000 na. Monetize na. Hindi ko siya minonetize. Kasi hindi siya nakapangalan sa akin ng alam ko eh. Paano yun? Parang ang kailangan yata ng monetize yung nakapangalan sa'yo. Parang ganun yata yung system. Hindi, alam ko pwede. Alam ko pwede. Kahit hindi nakapangalan. Kasi marami namang mga may page na iba ang pangalan eh. Siguro, requirements na lang siguro. Sa requirement, check mo na lang din. Kasi sayang din yun eh. Oo nga. Pero hindi ako ganun kaano sa mga videos eh. Hindi, yun nga. Baka yung iba, di ba? Yung ibang monetization. Siguro, banda-banda doon. I-check natin. Ayan. So yun, mahirap yung legitimacy sa nag-uumpisa. Kasi pagdududa, tama nga naman, pagdududaan ka. Ayun. So pero, kailangan... As long na legit ka, doon, uulit yung customer. Lalo siguro pag nagka-physical store ka na. Di ba? So ngayon sa online, talagang meron ka ng... Establish. Na-establish mo na eh. Ang ano mo na lang is yung pagka business to business na. Yung relationship talaga na dapat ingatan. Oo. Ayan. So yun, kaya ka nga nandito sa Manila ngayon, di ba? Yun, parang doon na papunta eh. Business to business na eh, no? Nagdala ko ng sample sa magke-carry ng salamin namin. Okay. Ayun, tama yan, parang yung distribution, no? Para at least, mabisit din namin yung store na mag-display talaga ng product. Yung una is legitimacy. Ngayong stage na to ng business. Ano na yung mahirap, yung anong struggle ngayon? Oras. At this moment kasi, baga time management talaga yung kailangan mo eh. Iikot yan sa business, personal life mo, kung nag-aaral, kung estudyante, education, then yung mga libangan mo, hindi mo na din magagawa. Yung mo araw-araw. So, kailangan mo talaga ma-manage yung oras ng ayos. Dapat balance talaga. Ibig sabihin, walang tapon na oras. So, dapat lahat ng oras mo may value. May nakakonect dun sa Tama ba? Ganun ka rin? Kumbaga, yung lahat ng ginagawa mo is connected dun sa goal mo. Tama? Okay. So, wala kang libangan? Hindi ka nag-online games ka ba? Yun hindi ko din naka-adikan. Hindi. Talagang nagiinom? Hindi din. Hindi rin. Tingnan mo, parehas kami. Pero ako, nagiinom ako dati nag-online. Pero tinigil ko lang. Yung Yossi, hindi rin. Diba? May girlfriend ka ngayon? Wala. Wala. Wala, Luna. Wala pa, no? Wala pa. Ibig sabihin, walang oras o ayaw mo lang pa? Ayaw mo pa lang? Wala pa. Wala pa wala pa. Kasi yung oras din. Nahirap natin. Hindi natin masabi. Baka pero sa ngayon wala. Alam mo ba yung babae sa PSU? Wala. Ayan. So isipin nyo guys, hindi nag-online games, hindi nagiinom, as in zero. Alcohol. May alcohol naman. Pero eventually na parang birthday mo. Mag-occasionally na lang. Pero yung araw-araw, hindi. Siguro mga 10% alcohol lang nasa account yung simula. Ako kasi nag-total tigil ako last year naman. Ayun. Kasi ngayon nga, hindi naka-align sa goal. Pero hindi ko siya parang planong talaga gawing bawat oras. No? Yung oras ngayon ang problema. Pero pagka-graduate, kailan ba graduation?
target ay July, August, approximately. Next year. July, August. Kasi January, OJT na namin. Mm. So, yun, tulad nun. Oras talaga yun. Pag nag-OJT, hindi ko alam kung paano yung magiging takbo ng January. business. Meron ka na naisip na kung saan ka mag-OJT? Wala pa. So, ang tingin nyo, isipin nyo, pag nagbi-business talaga, yung mga tapo na oras, yung mga walang kwentang bagay, tinatanggal talaga. Kailangan mo siya tanggalin talaga. Para ma-maintain ma-sustain mo yung bagay na ginagawa mo. Oo, kasi yun nga, kasi kung isipin nyo kung mag-online games ka, mag-iinom ka, hindi, kung nagbebenta ka na, di ba? Kumikita ka. Customer, kumikita ka na. Ayan. So, yun yung mga, yung mga, hindi nakikita ng iba. Pero yun. So, ngayon, ano namang, di ba sinabi mo kanina, hindi madali magnegosyo. So, ano namang may papayo mo dun sa mga gustong magnegosyo? Siguro sa una, mahirap lang talaga. Mahirap talaga magpakilala sa mga customer. Kasi lalo ngayon, ang daming magkakalaban na brand, quality. Ang sasabi ko lang is, dapat sigurado kayo sa magiging supplier nyo. Kasi doon nakasalala yan. Once na pumalpak si supplier, damay ka dyan. So, dapat talaga yung pipiliin mo supplier is yung kayang i-sustain yung quality na ibebenta mo. Yun. Parang, kumbaga quality talaga. Hindi mo iisipin yung laki ng income, yung presyo. Paano yung presyo? Pag sinabing, ay, mahal lang. Pero ito iba eh. Ito, pag nakita, ay, mura. O, diba? Ganun pero para magdududa ka sa quality, ay, mura, cheap. Pero baka mahuna. Oo. Pero yun yung sa rubber pa lang, doon kami nag-invest. Para sa talagang matibay siya. Ayan. Guys, yung mga hindi taga Batangas, mahuna is marupok. Yeah. Or hindi matibay. Ayan, parang ex mo, marupok. Marupok, mahuna. Ayan. Ako na nagsasabi, pag bumili kayo nito, sabihin nyo sa akin na hindi totoo yung sinasabi ko na hindi siya, yung worth niya 350, 300, di ba? Hindi siya 300, 350 para sa akin. 1,000 siya sa akin. Sa 999. Sa lens pa lang, panalo na. Yan yung lens na nagdadark kapag nabilad sa araw. Yung mga mabibili mo na 300, ano lang yun eh, ordinary lens lang yun eh. Minsan may grado pa. May grado. Yun yung nakakahilo pa. Oo, nakakahilo. Yun yung maganda kasi napacheck namin siya before namin i-launch sa market. No prismatic effect. Yung prismatic effect kasi yun yung parang nakakahilo nga. Kapag sobrang bilad sa araw, so siya wala. Nagamit ko na siya dun sa 200 kilometer ride. Straight yon. Yan yung suot ko. Walang sakit sa ulo, wala. Pagod lang sa tuhod meron. Laspag lang. Laspag talaga nun. Sa nag-umpisa, ano yung ano mo? Sa nag-umpisa, piliin nyo yung magiging supplier. Sa supplier. Ayan. So, bukod pa doon, ano pa yung parang, yung tingin mo na parang makakatulong doon sa mga mag-uumpisa? Focus. Sa gagawin. Focus? Dapat dedicated ka sa pagiging online seller mo. Paano ba yung dedication? Paano masabing dedicated? Paano ko masasabi na dedicated ka? Hindi mo siya i-set aside sa ibang bagay na hindi ganoon ka-importante. So parang sa ibang term is dapat consistent ka talaga sa gagawin mo. Na pag sinimulan mo, ituloy-tuloy mo na. Huwag mong tatapusin. Tuloy-tuloy lang. May dumating ba na time na mahina yung benta? May ganun ba? Sa business, kahit anong business yan, may peak at may mahina. So, once na datating yung peak, sa cyclist kasi may months na madaming siklista. Yung mga season. Mga season. Ngayon, off-season. Maulan Ang target ay December. Yan, magpipik ulit yan. Then, may month talaga na mababa. Pero i-sustain lang nila. Kasi babalik din naman yung month na babawiin nila yung hinihina nung una. Pero dun sa ilang years? 6 years? 7 years. Ano yung month na pinakamabenta? December. Malapit na yung December, guys. So mga regalo nyo? Kasi meron ka ng record, parang naka-graphical na siya. Yung 7 years mo or at least 5 years, meron kang data. Kaunti lang yung data ko. Kaunti kasi
since simula 2016, hinahandle ko kasi siya ng solo eh. Oo. Kumbaga ako lang talaga, wala akong... Pero yung ngayon, yung data, may data ka ngayon. Naroon ako ngayon. Anong mga nag-umpisa? Anong year yung data mo? 2021 Ang data mo hanggang ngayon. hanggang ngayon. So, so doon sa data, December pinakababenta. Ngayon, yung pinaka hindi naman mabenta, mahina. Anong month? June? Tag-ulan. Oo, tag-ulan. Ang April kasi medyo moderate yan. Pero mga June, July, August, medyo... Kasi yun na yung simula ng pasokan ulit eh. Kasi sa amin, August, pasokan na. Sa bagay, June, pasokan din. Oo, July, June, pasokan din. So, mga season ng pasokan, medyo hihina yan. Pero, saangat uli ng mga bare months. Bare months. Then, January, malakas pa yan. October pa yan, mga February, ganyan. So, yung doon sa data, malaking bagay ba na may data? Malaking bagay. Kasi doon mo mamonitor if kumikita pa talaga. Doon mo makikita kung dapat mo pa bang ituloy or nalulugi ka na sa mga oras na sinusugal mo, ganyan, sa effort. Pero as long na masaya sila sa ginagawa nila kasi hindi sila mapapagod. Hindi sila makakaramdam ng pagod. So ngayon, di ba, dati sabi mo solo ka. Ngayon, ilan na ba kayo dito sa seller ng siklista? Ang seller ng siklista is ako pa din. Oo. Then, meron akong mga reseller na mga siklista na nakakilala ko din. Nakilala ko lang din sa cycling community around Manila, dito sa Manila. Para meron kang parang reseller. Reseller na sila. Mga reseller na. Ng ganyang product. Meron kami Tondo, Batangas. Puro mga siklista din to. More on siklista talaga. Kasi alam ko yung buhay ng siklistang gusto talaga ng income. Pwede mong banggitin yung mga reseller. Okay lang ba? Hindi, okay lang ba yun? Oo, okay lang yun. Kumbaga, para ma-promote din sila, no? Hanapin natin. Pero hindi, kahit mga tatlo lang, siguro. Siguro, si Happy Bike Shop. Happy Bike Shop. Dito yun sa Muntinlupa. Muntinlupa. Malapit lang pala. Nagpa-vlog ba yun? Hindi. TikTok. Happy TikTok. Biker. Happy Biker. Si Kim Paulo D. Shout out sa'yo. Tapos, sa San Pascual, yung may couple akong reserve na Kiana May at EJ Villas. San Pascual. San Di Pascual. ba doon din yung area mo? Wala na akong oras eh. Okay. Oras. So, may, sa'yo, online na lang. Sa akin kasi, kasi ubos na din yung oras ko, hindi ko na siya ma-manage. Kaya kami pwede mag-manage. Hindi, tama rin yun. Kasi parang nile-leverage mo eh. Then, sa Tondo, meron din. Sina Camila Nelmida, John Michael Gratucio. Okay. Sige, ilalagay na lang natin dito yung page nila. Paranaque, meron din. Paranaque. Si Krisha Ocampo, kung familiar ka. Krisha, hindi. Babae? Babae. Hindi ko. Yan. Yung So, yun yung mga reseller mo na. Okay. Sina Angelo Biker dun. Ay, reseller din. Nag-ano siya sa Shopee niya. Nag-display. Naglagay. Okay. So, isipin nyo, pati si Angelo Biker dito. User siya doon. Ibig sabihin, gumamit siya na. Ano siya dito? Talagang pasado sa kanya. Pasado sa kanya. Kasi hinawakan niya. Oo, binenta pa, di ba? Hindi mo naman ibebenta yan kung wala kang tiwala. Yun din. Tapos yun din. Para sa magsisimula is advice ko lang na kayo muna yung sumubok ng product na ibebenta nyo bago nyo ibenta sa iba. Kung pasado sa'yo yung product, tsaka mo ibenta. Sa akin, pasado to eh. Talagang. Sa akin din, pasado to. Pasado talaga to. Tuloy yung binigay niya sa akin, yung pinadala sa akin, ginamit ko siya ng mga 1 month. Tapos, ang problema ko, yung mga kagrupo ko, ganito yung story niyan. Sot-sot ko yun. Nagandahan. Inarbor. Inarbor. Paul, shout out. Pero panalo guys. Ayan. So, hindi, pero ako naman, gano'n naman ako, kasi may grupo ako, may mga South Wolves, ayan. Doon ka pa din? Doon ka pa din? Actually, marami akong group. Parang 5 ngayon yung cycling group ko. Ayan. Kasi ang ano ko naman is network eh. Yan ang, kumbaga, ibang circle. Ibang circle. Nagdadagdag ako ng circle, nagbabawas din ako ng circle. So, ganun lang yan. Ayan. So, yun, siguro last question, hindi na tayo mag-live question, baka matagalan tayo eh. Pwede naman. Wala naman akong Hindi, ayun.
Hindi, ano na lang, ako na lang ang magtatanong. Sige, Ayan. go. So, ito yung sa akin yung tanong ko. Ngayon, napag-usapan na rin naman natin yung circle. Kasi sa akin, ang ginagawa ko, nagbabawas ako sa circle ko, yung mga luma, nagdadagdag ako ng bago. Yung kumbaga quality. Kumbaga kung merong quality ng sunglass, may quality rin yung Team. yung Tao. Di ba? Yes. So, sa ngayon, sino yung nasa circle mo? Sa bike ba? Hindi, or sa buhay, ganyan. buong family ko. Tapos yung team ko sa Batangas, Team Massive League. Ano yun? Anong team yun? Massive League Cycling Team. Kung kilala cycling mo team. sina Sir Aldrin Marasigan, Parang naririnig. sina Marlon Marasigan. Yan. Si Marasigan. Yung mga kabarkada ko, Mm. yun pala yun. Tapos yung mga business terms na, ito yung mga partners. Yung mga partners, yun yung parang nagiging friends mo na. Yun din. So, paano ano yung criteria mo na parang, ikaw pwede kang partner? Siguro makikilala mo lang din naman yan talaga eh. So, kayo na lang din magkakakilala na. Hindi, parang tiwala na agad. Tiwala talaga. Yun yung one thing. Siyempre, kung sa umpisa pa lang, parang, paano ka magtitiwala? Kasi katulad sinabi mo, yung paano ka magiging legitimate, pagdududahan mo yung, yung, ikaw naman ngayon yung pagdududa dun sa bago. Kumbaga, benefit of the doubt. Pero, mafe-feel mo lang din naman yun eh. Kung katiwa-tiwala ba yung tao, hindi. Sa bagay. Kumbaga, yung mga galaw eh. sa mga movements. Then, yun, tiwala. One thing is tiwala din. Yun yung wag na wag nating sisirain ng tiwala. Dahil lang sa pera. Napaka-ibang bagay na yan. Foul na. Red card na yan. Akala nila nakaisa sila. Pero malaki yung nawala. Malaki nawala. Ayan. Yun lang din yun. Ayan. So, ayun, siguro okay na yun. Ang ano na lang natin is, meron ka bang siguro pwede kang bumati? Ayan, sa mga nanonood natin. Hello po, this is Seller na Siklista. Meron po tayong Facebook page. Pwede din kayo dun mag-orders. Also, Shopee for COD. Then, follow nyo na din ako sa TikTok. Medyo mag-active tayo dyan sa mga items and contents. Tapos, Shopee, Happy Bike Shop. Meron din doon photochromic and mag-avail na kayo ng items namin. Thank you. Okay, sige. So, ayun, thank you. And last question pala, may naisip ako bigla. Kasi meron akong TikTok. Parang pwede ba akong kasi nakikita ko yung parang iba sa shop mo. Parang affiliate. Oo, pwede ba yun? Marunong ka nun? I-kakapin mo lang yung link. Sige, mamaya paturo ako. Sige. Ayan. So guys, again, this is Behind Pedals, episode 7 with Seller na Siklista. Okay? Thank you. Right, safe. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.